Showers of grace, I'm surrounded.
You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating Midweek Fellowship. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Una po, maraming salamat sa ating Panginoon Jesus at muli po, binigyan po tayo ng pagkakataon sa gabing ito. Isulit po natin. At sige po, simulan na po natin ang gawain sa pakikinig po ng papuling awit. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's give the highest praises to Jesus. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. No more fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness.
I praise when I'm sure, and I praise when I'm down, and we're gonna praise your name, oh God. I praise when I'm numbered, and I praise when surrounded. Yes, Jesus, 'cause praise is the waters my enemies drowning. Come on, all together and sing it out and declare. I've got a reason to praise. Jesus, thank you for this privilege, Lord, for this joy to worship you in spirit and in truth, oh God. Thank you, Lord, for this life.
Thank you, Lord, for our hands, sa mga boses namin, sa aming buhay, kalakasan, Lord, everything that we have right now. Lord, mula to sa'yo, it's all about you, Lord Jesus. And right now, we just want to give back all the glory, honor, power, blessing in this world, Lord. Sa lahat ng tinanggap naming biyaya, sa lahat ng pagpapala, Panginoon, sa bawat himala, sa bawat kagalingan, sa bawat panalangin na tutugunan, Lord, every answered prayer, Lord, we want to thank you for everything you have done for us, Lord, for everything, Lord, na ginagawa mo na we cannot see, oh God, every ways, Lord, sa lahat ng naging imposible, Panginoon, na ginawa mo posible because of your grace, oh God. We want to thank you, Jesus. We just want to thank you with all of our hearts right now, with all of our lives. And right now, we acknowledge your presence, Lord, your glorious presence in this place. Thank you, Lord, for the joy, for the peace, for the grace, for the love that we feel every day. Thank you, Jesus, dahil you are an amazing God and you never ever failed us, Lord. Sa bawat araw, Panginoon, kasama ka namin. Andun ang pangako mo, andun ang mga salita mo, Lord. You are our hope, Lord. And you are a good, good Lord, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, let's continue to acknowledge and continue to declare how good our God is. From our hearts, let us sing how great His love is. Let us lift our hands. Let us sing with all of our hearts, with all of our minds. Jesus deserves all the best for us. Hallelujah. Come on, church. Let's feel His presence. Let's feel His love and grace. Praise the name of God. Thank you, Lord. Oh, I've heard 1,000 stories of one day. Think you're lying, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I
po natin ang Panginoon. Amen. At ngayon po, datapon na po tayo sa pinakamahalaga, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At nasa series po tayo ng Fellowship Jesus na ibabahagi po ng ating pastor, Brother Antonio Cruz Jr. sa topic na A Life of Radical Surrender. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, no? Mga kapatid, sa lahat po na kayong kapatid sa lingkod ng Panginoon, Charismatic Community, at sa lahat po ng inaabot ng premiere itong YouTube channel natin, ay mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. So sa pagpapatuloy po, nawa ay tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpupuri patuloy at sumasamba ka namin sa oras na ito. At kami po ay nagpapasalamat, Panginoong Sus, na sa oras na ito ay kami ay patuloy mong papangaralan, Panginoong Sus, sa pamamagitan ng iyong salita. Mangungusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mensahe, Panginoong Sus. At salamat po. At alam ko na hinanda mo na kami puso't isipan sa anong mapapakinggan namin. Ito man ay masakit, ito man ay pagtuturo sa amin, ito man ay magdudulot sa amin ng kalakasan. Lord, let your will be done, Panginoong Jesus, sa mga salita mo. Ano man ang maging resulta, Lord, tulungan mo kami na tanggapin ito dahil alam namin ang lahat ng mapapakinggan namin ay para sa aming kapakinabangan, para sa aming kalaguang espiritual. Aming Ama, dalangin din namin, Lord, tulungan mo rin ako, Panginoong Jesus, na gamitin mo lang ako, Lord, na maging instrumento mo lang sa iyong pagkapahayag na mensahe. At laging karunungan mo ang maghari, laging ang kalooban mo ang siyang maghari, Panginoong Jesus. Ang mensahe mo lamang ang maipahayag, hindi ang karunungan ko. Sa gayon, Panginoong Jesus, walang ibang maitaas, kundi ang pangalan mo lamang. Maraming salamat, O Diyos, at ang buong gabi na ito, aming gawain na ito, ay inaalay namin patuloy sa iyo ng may pagpupuri, pagsamba, kadakilaan na tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Yan. So alam ko pong tayo pong lahat ay handa na, no, na makapakinig ng salitaan ng Diyos. So ngayon po, ayan, patuloy po nating tatalakayin yung ating series na Following Jesus, no, Journey Through the Book of Acts. Amen. So ito po yung ihimay-himayin natin yung libro ng mga gawa. Amen. So salamat sa Lord, diba, no, na alam kong mayroon ng mga mensahe na pinagkaloob sa atin, mga reflections regarding do sa mga nangyari nung mga early believers, no, nung after Jesus Christ ay namatay, mabuhay ng muli at umakyat sa langit. Amen. So ito pong unang mga believers, ang mga apostol, ang mga alagad, sila po yung unang nagtatag ng iglesia. Amen, na itinatag ni Jesus Christ. Amen. At sa pamamagitan nila, dito na po ipinahayag ang mabuting balita tungkol kay Kristo. So alam naman natin na before sila na humayo, sila po ay tinulungan. Amen. Sila ay tinulungan ng Espiritu Santo na magbigay sa kanila ng kapangyarihan, ng lakas ng loob o boldness, amen, ng wisdom para ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen. So alam naman natin yung mga nangyari, diba? Yan po yung mga tinalakay natin the last Wednesdays po, no. So ngayong araw na ito, isa sa mga tatalakayin natin ngayon ay A Life of Radical Surrender. At ito po ay mababasa natin sa chapter 4 ng Gawa. Chapter 4, verse 32 to 37. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. So, yung title po nung verse na ito, yung pagtutulungan ng mga mananampalataya. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. At di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila,
sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay pinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Amen. So ito po yung hihimay-himay natin ngayong oras na to, ngayong gabi na ito. So titingnan natin yung mga messages, mga reflections, di ba? Ng Bible verse na to na Gawa 4:32 to 37. Amen. So kung di ba kung titingnan natin, pinag-usapan dito yung unity, di ba, yung pagkakaisa ng mga apostol. Amen. At isa sa mga syempre ang dahilan niyan, hindi naman dahil magkakamukha sila ng profession o dahil sila ay isang dugo o magkakamag-anak, magkakalahi. Okay? O hindi naman din sila dahil sa isang o magkakaklase, magkakatrabaho o pare-pareho sila ng pinagmulan, di ba? So, itong mga apostol at mga alagad, iba-ibang lahi yan, iba-ibang lugar din. Okay? So, pero bakit nagkaroon sila ng pagkakaisa? Amen. So, gaya nga nung isa sa unang early verse ng 32 to 37, nagkaisa ang puso at isipan ng lahat ng mananampalataya. Amen. So, naniniwala ako, at alam kong paniniwalaan din natin na sabi nga, a spirit-filled church is united in heart and mind. Amen. So, isa yan sa effect ng Espiritu Santo once na ang Espiritu Santo po ay nanahan sa mga mananampalataya. Amen. Sa isang church o sa isang community. Amen. So, sa isang spirit-filled church, nagahari ang pagkakaisa ng puso at isipan ng lahat ng mananampalataya. It is not, sabi nga natin, hindi yan dahil magkakamuka, magkakalahi, di ba? Mayroon tayong isang pinagmulan o isang profession. Walang kinalaman yung mga bagay na yun kung bakit nagkaroon ng pagkakaisa sa isipan at puso ang mga mananampalataya. Amen? Nagkaisa ang mga mananampalataya dahil iisa ang kanilang Panginoon. Amen? Dahil din sa Espiritu Santo, dahil iisa rin sila sa pananampalataya at iisa sila sa misyon. Alam nila yung kanilang misyon, alam nila yung kanilang pananampalataya, at alam nila kung sino ang kanilang Panginoon. Amen? Yun yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakaisa sa puso at isipan ng mga mananampalataya. Amen? Ang sabi nga sa Filipos chapter 2, verse 1 to 2, kaya nga kung nakakaranas kayo ng pagpapalakas kay Kristo, ng kaaliwan mula sa kanyang pag-ibig, ng pakikisama sa Espiritu, ng pagmamahal at habag, lubusin ninyo ang aking kagalakan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang pag-iisip, isang pag-ibig, nagkakaisa sa diwa at layunin. Amen. So, maging sa aral din ni Paul, no, sa Filipos, ito rin yung kanyang pinangangaral, yung pagkakaisa, no, na dahil nga iisa tayo ng katawan, dahil tayo may isang pananampalataya, dahil tayo may isang Panginoon lang, hinihikayat ni Paul ng lahat ng mga mananampalataya ay magkaroon ng isang pag-iisip, isang pag-ibig, at nagkakaisa sa diwa at layunin. Amen? So, isa rin ito sa nakikita ko na kakulangan ng ibang mga churches, 'di ba? Ibang mga religion, kung bakit may mga nag-aaway, kung bakit mayroong hindi nagkakaintindihan, may nagkakabahabahagi, o mayroong mga di pagkakaunawan, so nagkakaroon ng paghihiwalayan. Amen?
dahil nga siguro, amen, nakalimutan o sabihin natin na wala yung Espiritu Santo unang-una at wala din yung iisang layunin, iisang pag-ibig, iisang pag-iisip. Amen. So mamaya tatalakayin natin yung effect no na bakit merong ganoon na pag-iisip na parang hindi tinitingnan o wala yung isang pag-iisip, wala yung isang pag-ibig. So merong anong nangyari kasi merong personal na pansariling layunin, 'di ba? Ang nangyayari kaya kung bakit merong mga nagdi-disunite, 'di ba? O na nagkakawatak-watak ng mga mananampalataya o kabilang sa isang community o kabilang sa isang church. Amen. So, gayunpaman, kaya siguro ipinahayag ni Pablo ito kasi alam, 'di ba? Sa tulong ng wisdom ng Espiritu Santo, sa wisdom ng Panginoong Hesus, prone ang churches, prone ang believers sa gantong pagkakataon, sa gantong senaryo, nagkakaroon ng watak-watak. Amen? Dahil ang gusto nga ng kaaway, sirain. Diba? Wasakin ng church, wasakin ng mga believers na hindi nila magawa yung kanilang layunin, pagkus bulagin sila sa mga personal interest, dahil naghahari ng mga personal interest, nagkakawatak-watak. Kaya pinapaalala ni Pablo, pinapaalala sa atin ngayon na magkaroon ng isang pag-iisip, isang pag-ibig, nagkakaisa sa diwa at layunin. Amen? So, ang paalala sa atin din, ang unity, ang pagkakaisa, amen, it is a choice. Amen? Ito ay isang desisyon pa din natin. Hindi lang ito pakiramdam na pag masaya ka, mas okay ako, diba? Nagkakasundo tayo, okay, united tayo. Pero kapag meron ng sigalot ng kaunti, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng hindi nagkakaroon ng mga sa mga decisions making, o hindi kayo nagkatugma ng chairman ninyo o ng members ng ganito yung plano pero hindi pinakinggan, okay, kasi ibig sabihin hindi ako pinapakinggan dito, hindi ginawa yung suggestion ko, hindi na ako makikipag So hindi po by feelings ang unity, it's still a choice. Kahit na masaya ka o malungkot, nagkaroon ka ng tampo, still dapat piliin natin ang pagkakaisa. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng unity. Amen? At syempre, sa loob niyan, mga kapatid, hindi pwedeng mawala yung pag-ibig. Okay? So, sa pagkakaroon ng pagkakaisa, dapat umiiral yung pag-ibig natin. Amen? Amen? So, hindi pwedeng mawala yan. Kasi nga, walang perfect church, walang perfect community. Makakakita tayo ng mga flaws ng mga kapatid natin. Makaka-experience tayo ng pwede nating ikatampo, na pwede tayong ma-offend. Diba? Pwede tayong samaan ng loob. Okay? At syempre, sa kabila ng mga yon, ang sagot lang para sa mga ganong sitwasyon is pairalin natin yung pag-ibig. Amen? Kaya nga tinuro sa atin, di ba, mag-ibigan kayo kung paanong inibig po kayo. Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat na kayo yung mga alagad ko, sabi sa bagong utos. Amen? At yung pag-ibig na yon, hindi yun pag-ibig tulad ng pag-ibig ng tao, yung eros, kind of love, philia, kind of love. Amen? Pag-ibig na pinaiira sa atin is the agape kind of love, na kung saan it is unconditional. Okay, kahit na nagkaroon ako nasaktan mo ako dahil sa sinabi mo, ibigin pa rin kita. Pairalin ko pa din yung pag-ibig ko kasi we are united. We are one in Christ. Amen. So nakuha nyo. So kailangan lagi nating pairalin yung pag-ibig. Amen. At sa pagpapanatili ng ating, 'di ba, ng ating pagkakaisa,
Ito nga yung isa sa sinasacrifice natin o isa sa tinatanggal bilang believers, 'di ba? Na inuuna na dapat natin, instead of unahin natin ang ating sarili, inuuna natin ang kapakanan ng bawat isa. Amen. Kaya nga kung babasahin natin tong Philippians 2 verse 3 naman, kung tutuloy natin 'yan, sinasabi diyan, huwag kayong gumawa ng anumang bagay para sa pansariling layunin. Amen. So, dapat talaga nililimot natin yung pansariling layunin at una nating isinasa isip ang kapakanan ng bawat isa. Amen. Para mapanatili ang pagkakaisa. At iyon yung ginawa ng early believers. Amen. So, hindi nila tiningnan yung ano ba to, para sa akin ba to, may kapakinabangan ba ako dito, ano ba mapapala ako dito, wala. Amen. So, hindi yun yung inisip nila. Ang inisip nila, dahil sila ay may mission, dahil sila ay nasa isang body, dahil sila ay isang Panginoon, mas iniisip nila yung buong community, buong church, na ito ay lumakas, lumago, at matupad nito yung layunin na may pangaral ang salita ng Diyos. Amen? Kahit na ma-compromise yung mga personal matters nila, diba? Yung mga kailangan nila, it doesn't matter. And true believer, naunawaan yung bagay na yon. Amen? Kasi nga, sabi nga sa kanyang salita, ang sino mang gustong sumunod sa akin, ay kailangan niyang limutin ang kanyang sarili. Amen? So, sa pagsunod natin kay Kristo, wala dito yung hindi kasama dito yung opinion natin o yung wala sa bearing dito yung mga pangarap natin, wala dito yung personal interest natin. Okay? Kapag tayo sumunod kay Kristo, ang laging mangingibabaw, ang laging iira sa atin lahat ng bagay na nakalulugod sa Diyos. Amen? Tama po ba? Amen? Lahat ng bagay na nakalulugod sa Diyos. Kasi nga, yung mga bagay na gusto natin, mga pansarili, salungat yan sa nais ng Diyos. Lalo na kapag pinairal natin yung emotions, pinairal natin yung natural heart natin, di ba? Kasi nga, ang puso daw natin is mapandaya, mandaraya, deceitful. Amen? So, kung ano man yung nararamdaman natin, ano man yung mga emotions natin, kapag yan ang pinairal natin, mga kapatid, salungat na salungat yan sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat daw limutin natin ang ating sarili kung tayo susunod kay Kristo. At sa ganyang characteristics, sa ganyang aral, umiiral din dapat yan sa loob ng church, sa loob ng community, para mapanatili, amen, yung pagkakaisa sa loob ng church. Amen? Okay. So, ano pa po ang sinasabi? Sabi po sa Efeso chapter 4 verse 3 to 6, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng bigkis ng kapayapaan. May iisang katawan at iisang Espiritu tulad ng iisang pag-asa na inyong tinawag. Iisa ang Panginoon, iisa ang pananampalataya, iisa ang bautismo, iisa ang Diyos at Ama nating lahat. Amen? Amen? So, napakalinaw po, So, ito yung mga bagay na sinasabi ni Pablo na dahilan kung bakit kailangan maging united, kailangan na magkaroon ng pagkakaisa ang mga mananampalataya. Amen? Dahil meron nga tayong isang katawan, isang espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos na Ama nating lahat. Amen? So, isa lang. So, kung titingnan natin, pinakikita dito tayo magkakamuka. Ito ang tingnan natin. Kung titingnan natin is yung personal differences natin based sa pagtingin natin sa mundo. Siyempre, apelido pa lang, magkakaiba na. Yung gusto natin, magkakaiba na. Pinag-aralan, iba na. Diba? Yung
ugali, magkakaiba na rin. Okay? Kung yan ang pag-uusapan natin at dyan tayo babase, talagang walang pagkakaisang mangyayari. Amen? Sa Senado nga, walang pagkakais eh. Diba? Isa na sila ng trabaho. Gagawa na lang ng batas eh. Diba? Hindi pa magkaisa. Diba? Kasi nga may mga personal interest. Okay? So, kahit sa ibang aspeto ng sa lipunan natin, basta pag merong iba ng interest at tinignan natin yung differences natin, for sure, walang difference, walang unity diyan. Amen. Kaya pinaunawa sa atin ngayon ng Espiritu Santo, pinaunawa sa atin ngayon ng salita ng Diyos ngayon, ito ang tingnan natin. Huwag nating tingnan yung mga physical differences natin na nakabase sa mundo, bagkus ang tingnan natin yung pinagkakamukha natin spiritually bilang isang mananampalataya. Amen? May isa tayong Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. In that way, amen, pipili natin na, di ba, na mapanatili yung pagkakaisang kaloob ng Espiritu Santo. So, gaya nga ng banggit ko kanina, it is a choice, it is a decision, di ba, para mapanatili yung pagkakaisa. And after that decision, syempre, it requires effort. Okay, meron yang dapat tayong gawin. Okay, so ibig sabihin talagang may sacrifice. Meron kang decision, may gagawin ka para mapanatili yung pagkakaisa na ito. Amen? So, nandun din, syempre, yung pananatili ng kapayapaan. Sabi ko nga, kahit may gulo dyan, hindi mawawala yan. May mga tampuhan, may mga anumang sigalot. Pero sabi nga, yung isa sa effort na dapat natin gawin, let's maintain the peace. Okay? Let's maintain the peace. Hindi dapat natin pinalalalim kung ano man yung mga, diba, mga tampo. Hindi natin dapat pinalalaki. Okay? So, kung meron mang mga ganitong pangyayari, syempre nandyan yung intindihin, palawakin ang pangunawa, pairalin ng pagpapatawad, pairalin ng pagpapasensya. Amen. For the sake na mapanatili ang pagkakaisang sa loob ng community o sa loob ng church. Amen. Amen po ba? So, tandaan natin mga kapatid, no, we have one goal sa buhay natin. We have got one goal kung bakit tinawag tayo ng Panginoong Jesus para kanyang maging alagad din. Diba? So, yung goal lang natin is to preach the gospel, to be witnesses of God's grace. Maging witnesses tayo ng kagandang loob ng Diyos sa iba. Amen. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Amen. That's our goal. Amen. So, walang ibang nang dapat na pumasok sa isipan natin bilang mga believers o bilang parte ng katawan ni Kristo. Amen. Ang goal natin is to lift up the name of Jesus Christ. Amen. To preach the gospel, to share the gospel, to be salt and light in this world, to be witnesses of Jesus Christ. Amen. Okay? So, yan po yung goal natin. Diyan tayo mag-stick. Kaya kung ano man yung gagawin ng kaaway sa loob, internally, sa loob ng church, amen, hindi natin nahayaang manalo yan para masira ang kapayapaan. Let's always choose peace inside the community. Okay? So, since tayo nga ay belong sa isang katawan, di ba? Sa isang katawan tayo, natural lang na talagang dapat panatilihin natin yung kapayapaan kasi isang katawan tayo. Amen. So, hindi naman pwedeng si kanang kamay at si kaliwang kamay pag-aawahin natin, pagsuntukan yung dalawang yan, sino ang hindi lang naman yung kamay nasasaktan, buong body nasasaktan, naapektuhan, ramdam niya ng buong katawan. Amen. So, hindi lang yang kaya hindi rin pwede na nag-aaway si kanan sa kasi kamay. So, kaya si utak at si bibig walang gagawin, hayaan ko lang sila. Hindi.
maabala at maabala yung ulo. 'Di ba? Yung utak, masakit 'yan. Okay, so therefore, talagang yung katawan ngayon, gagawa rin 'yan para magkaroon din ng kapayapaan sa namumuong mga anumang sigalot na 'yan. Okay? So, binigyan ko lang kayo ng mga instances o ideas, no? O mga pwedeng mangyari sa loob ng church. Okay? So, manatili tayong payapa o nasa kapayapaan dahil isang katawan tayo. Amen? Dahil nga meron lang tayong isang foundation, isang Panginoon, pananampalataya, bautismo, at Diyos. Okay? Isa lang yan. So, wala tayong pinagkakaiba. Iisa tayo. Amen? One in Christ, one in love. Amen? Amen. So, ang sabi rin po sa Juan chapter 17, verse 20 to 21, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanglibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen. So, imagine, no? Ito yung panalangin ni Jesus Christ sa kanyang Ama na magkaroon ng pagkakaisa. Magkaroon ng unity ang lahat ng mga alagad, apostol, believers, hindi lang ng panahon ni Jesus Christ, maging sa panahon ng mga mananampalataya, maniniwala sa pahayag ng mga apostol at sa magiging pahayag at pag-preach ng gospel natin sa panahon natin ngayon. Okay? Sa lahat ng mananampalataya. Amen? So, pinanalangin ni Jesus Christ ang lahat ng ito na magkaroon ng kapayapaan. Amen? So, therefore, mga kapatid, kung ito ang kagustuhan ng Panginoong Hesus, ito rin yung dapat na maging kagustuhan natin. Isa sa mga kailangan din nating pinaiiral sa buhay natin personally at maging sa loob ng church, maging sa loob ng, diba, inside the believers. Okay? So, talagang tinuturuan tayo ngayon na magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng ating community. Amen? Sabi nga, it is not an optional. The unity sa loob ng church, hindi yan optional na parang pwede bang maging payapa, pwede bang maging united at pwede rin hindi. Hindi po ganun. Okay? It is not optional. Okay? Dapat dyan laging umiiral ang pagkakaisa. Amen? Dahil nga isa yan sa design ng Diyos sa church. Amen? May unity. Okay? Amen? Naunawaan niyo po? Okay, number 2, Spirit-filled church values people more than possessions. Okay? Walang nagsabing sarili niya ang kanyang ari-arian. So, dito lang po yun sa mga gawain mother verse natin. Okay? So, noong mga panahon ng mga believers, pinakikita dito ngayon sa atin na mas pinaiiral nila o mas pinagpapahalagahan nila yung mga tao o mga kapatid o yung mission nila kesa doon sa possessions na meron sila. Amen? At tinuturo sa atin dito na they are free from greed. So, hindi nila o hindi umiras sa kanila yung kasakiman, hindi umiras sa kanila yung di ba, yung pagiging madamot. Amen? Kasi naunawaan nila na everything na meron sila, yaman, ari-arian, pera, diba? Ano man yung mga possessions nila, alam nila at tanggap nila na ito ay mula sa Diyos. Amen? So therefore, everything na meron sila, pwedeng kuhanin yan ng Lord, diba? Pwede yang mawala,
Okay? Kung loloobin ng Diyos, pwede mangyari yan. Kaya nga laging tinuturo sa atin, paano ba tayo napapagkatiwalaan dun sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Okay? So, dito, ipinakikita sa atin, yung early believers, hindi sila nagdamot, walang greed sa kanila dahil naunawaan nila na everything na meron sila ay mula sa Diyos. Gaya ng sinasabi sa Awit chapter 24 verse 1, ang daigdig at ang lahat ng narito ay sa Panginoon. Ang sanlibutan at ang lahat ng naninirahan dito ay sa Kanya. Amen? So, lahat daw, no? Buong daigdig, lahat ng narito, lupa, hangin, halaman, hayop, tubig, kayamanan, o yung mga ari-arian, bakal, lahat ng elemento na meron dito sa daigdig ay ito ay sa Panginoon. Amen? Lahat, pati naninirahan, pati ang buhay natin, lahat yan ay sa Kanya, mula sa Kanya. Amen? So, kung naunawaan natin yung bagay na ito, mga kapatid, no? So, siguro napakagaan o napakadali na ialay natin kung ano man yung meron tayo para sa Panginoon. Amen? So, ito yung naunawaan ng mga early believers. Diba? Yung mga unang alagad, diba? Mga apostol na hindi man sa amin yung buhay namin na ito pinahiram lang ng Diyos, binabalik lang namin sa Kanya, ginagamit namin para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang kaharian. Amen. And that's the true mindset, that's the perfect mindset ng isang Kristiyano, isang believer of Jesus Christ. Okay? Ang sabi rin sa 1 Timoteo chapter 6 verse 17 to 19, utusan mo ang mga mayayaman sa kasalukuyang panahon na huwag magmataas. Sa halip ay gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at handang magbahagi. Amen. So sa panahon natin ngayon, masasabi natin talagang corrupted ang mundo kahit sa usapin ng kayamanan, di ba? So napakalaking factor o napakalaking impact nito sa mata ng isang tao. Amen. Sabi nga, kahit buhay nga siguro ng tao, natatapatan na rin ng pera. Amen. So ganyan kaimportante, ganyan nakakasilaw ang pera. To the point na nagiging pride na ng tao yung yaman, nagiging pride ng tao yung pera. Okay? So, ito nga yung sinasabi sa atin ngayon ni Paul, no? Utusan mo mayayaman sa kasalukuyang panahon na huwag magmataas. Amen? So, ano po ibig sabihin? Sa panahon natin ngayon, wealth is uncertain. Okay? Yung kayamanan natin, mga kapatid, ano yan? Hindi yan pangmatagalan. Madalas nating naririnig, walang permanente sa mundo. Kahit nasa atin ang lahat ng yaman sa mundo, kung ang buhay natin ay hindi nakalulugod sa Diyos, mga kapatid, tayo ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Tayo ni pinakakawawa na tao sa mundo kasi pag lisa natin dito sa mundo, kawawa talaga tayo. Amen? Kung ang buhay natin ay hindi natin ginamit para sa Panginoon, hindi natin ginamit para sa Kanyang kaluwalhatian, to the point na naging pride pa natin, diba? Yung yaman, possession, kapangyarihan na meron tayo, mga kapatid, kawawang kawawa tayo. Amen. Kaya tinuturo sa atin dito, mga kapatid, wag din natin maging pride yung ating mga yaman sa mundo. Hindi po masama, diba? Yung pride, okay? It depends kung ano yung pinagyayabang natin. Kung pinagyayabang natin o yung proud tayo is mga bagay na makakapagpalayo sa atin sa Diyos, well, that's maling-mali yan. Kasalanan yan. Diyos-Diyosan yan. Amen? Anumang bagay na pinoposes natin na ito yung nagiging source of pride natin o nagiging dahilan kung bakit tayo
'Di ba? Parang ito na yung buhay natin, mga kapatid, hindi yan nakalulugod sa Diyos. Pero kung ipagmamayabang natin, tulad ng sinasabi ng Biblia, kung meron ka mang ipagmamayabang, yun yung pagkilala mo at pagtanggap mo kay Jesus Christ. Amen? Kung yun ang pinagyayabang mo, mga kapatid, yan ang nakalulugod sa Diyos. Pinagyayabang mo yung kaligtasan na ibinigay sa inyo ni Jesus Christ. Amen? Nakalulugod yan sa Diyos. Amen? Okay? So, tinuturuan din tayo dito, no, mga kapatid, na hindi rin dapat talaga natin isandig yung ating buhay sa yaman o sa pera, bagkus ang tiwala dapat natin ay laging sa Diyos. Amen? Laging sa Diyos. Amen? Kaya tayong biguin ng yaman, kaya tayong biguin ng kapangyarihan, kaya tayong biguin ng mga kapit natin, kaya tayong biguin ng titles natin, ng pinag-aralan natin, ng trabaho natin, kaya tayong biguin ng lahat ng yan. Amen? So, tinuturuan tayo na huwag mong isandig ang buhay natin dyan. Magtiwala, ang buong tiwala dapat natin ay isandig natin sa Panginoong Jesus lamang. Sa Diyos lamang. Amen po ba? Okay? So, ibig sabihin din, kapag nasa atin to, natuturuan tayo na huwag maging greedy, tinuturuan tayo ngayon maging cheerful giver. Okay? Amen? So, magiging cheerful giver tayo. Amen? So, ibig sabihin, kasiyahan na natin ang tumulong. Kasiyahan na natin na, di ba, at tumulong sa kapwa, tumulong sa church, tumulong sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Kasi yan naman talaga ang utos ng Lord eh. Paano ba ginagamit yung yaman mo? Okay? Diba, yung sa talinhaga nga ng mga talento, amen, yung iba kinalakal, pero isa tinago lang. So, hindi ganun yung tinuturo sa atin, sa pag-handle, pagmamanage ng mga resources na binibigay sa atin ng Diyos. Sabi nga, dapat napapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay. Dapat nabibigay natin ng papuri ang Diyos kahit sa mga resources na meron tayo. Amen? Sabi nga kung di ako nagkakamali, sa Santiago, di ba? Kung may lumapit sa atin na nangangailangan, nagugutom, nangangailangan ng damit, hindi naman pwede na ipanalangin mo lang siya, di ba? So, hindi yun yung pananampalataya na dapat umiiral sa atin. Dapat nga raw umiiral yung may pananampalataya na may kalakip na gawa. Amen? So, tinuturuan tayo, you have the ability, meron kang capability, meron kang resources na tumulong ka. Amen? So, yun yung kailangan, yun yung dapat na umiiral sa atin, And magagawa natin yun kapag tama yung ating mindset, tama yung ating perspective in handling resources. Okay? Amen? So, lahat ng resources o lahat ng blessing na meron tayo mula sa Diyos yan, kailangan natin gamitin wisely. Amen? Wisely. Ibig sabihin, pag sinabing wisely, diba, lahat yan nakatuon sa Diyos. Malulugod ba ang Diyos sa paggamit ko nito? O hindi? Malulugod ba ang Diyos kapag pinagsugal ko to? Malulugod ba ang Diyos kapag pinagdambot ko to? Malulugod ba ang Diyos, diba, kapag may hiningi ng tulong? Although, nung oras na yun, may kakayanan na ako, may pera ako, diba? Pero hindi ko ginawa. Nalugod kaya ang Diyos doon? So, yun yung sinasabi natin, i-manage natin yung resources natin wisely. Laging ang decision natin is kung ano ang nakalulugod sa Panginoong Hesus. At lastly rin, siyempre, pagdating dito, ipairal din natin na instead na mag-impok tayo dito sa lupa, mag-invest tayo dun sa eternal. Diba? Eternal things. And yun nga yung sa espiritu natin, So, pag sinabing investment sa eternal things, hindi yan material things. Okay? Pag eternal things, laging, sabi ko nga, ulit tayo. Diba? Kung ano yung nakalulugod sa Lord, nakalulugod sa Diyos, siyang gawin natin. Doon tayo mag-invest. Amen? Kasi pagdating na panahon, hindi naman sasabihin ng Diyos, pag nakaharap natin siya, magkano ang naipon mo? Magkano ang account mo sa bangko? Ilan ang ari-arian mo?
Ba, ilan ang kotse mo? Hindi yun eh. Ang tatanong sa atin, ako ba'y pinakain mo nung ako'y nagugutom? Ako ba'y pinainom mo nung ako'y nauuhaw? Ako ba'y dinalaw mo nung ako'y nakabilanggo? Ako ba'y dinalaw mo nung ako'y may sakit? Amen? So, yan ang investment na dapat meron tayo. Amen? Okay? So, ano pa po, mga kapatid? Lucas chapter 12 verse 15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang ari-arian. Amen. Wala. Tama naman, ano? Wala talaga. Ang buhay ng tao hindi nakabase yan sa kasaganaan ng ari-arian natin. Tingnan nyo si Job. Diba? Masagana yan nung una. Diba? Sagana yan. Pero nawala. Sinubok. Diba? Sinubok ng kaaway sa pahintulot ng Diyos. Pero tingnan ninyo, kahit nawala yung mga ari-arian, pamilya, nawala yung bahay, nawala yung mga alagang hayop, pero 'di ba, hindi nawala yung value ng pagkatao niya kasi 'di ba, siya ay may pananampalataya sa Diyos. 'Di ba? Kung tutusin, 'di ba, sa ganung sitwasyon, Lord, diba, kuhanin mo na ako, wala nang saysay ang buhay ko, wala nang value ang buhay ko, wala na akong, di ba, bakit pa ba ako nag-e-exist dito sa mundo? Wala nang lahat, di ba? Hindi, pero hindi eh. Nanatili yung kanyang value because he possessed Jesus Christ. Nasa sa kanya ang pananampalataya kay Kristo. Nasa sa kanya ang pananampalataya sa Diyos. Amen? Okay? So, tinuturuan ngayon tayo dito na hindi nakasalalay dyan. So, disregard, alisin natin ng kahit anong greed. Ang greed, dangerous yan. Kasakiman, dangerous yan. Alisin natin lahat ng yan. Amen? So, mas importante, pa din yung buhay, no? So, ano yung buhay na yun? Yung buhay na kay Kristo. Okay? So, mas importante yun. And also, tinuturuan tayo dito na magkaroon ng contentment. Okay? So, dapat manatili tayong kontento. Amen? So, contentment ay yun yung masaya tayo sa kahit anong meron tayo. Amen? So, ano pa po? Okay. Mag-focus tayo kung ano yung talagang mas importante. Okay? So, mas importante, syempre, yung spiritual life, diba? Espiritu natin, mas importante na makalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos kesa i-please natin ang mundo, kesa i-please natin yung ating sarili. Dahil yung mga bagay na yon, ililigaw lang tayo nun. Amen. Hindi po importante yon. Okay? So, mas importante na tayo po ay manatiling nananampalataya o tayo may pananampalataya kay Kristo. Amen? Okay. Kawikaan chapter 11 verse 25, ang taong mapagbigay ay uunlad at ang nagbibigay lakas. At ang nagbibigay lakas sa iba ay lalong lalakas. Amen. So kaya pala no, may mga pagkakataon, 'di ba, na the more na tayo po ay umiiwas sa greed o inaalis natin ng greed at nagiging cheerful giver, mas lalo pa tayong pinagpapala. Amen. Kasi biblical yan. Mas lalo daw unlad, diba? Mas lalong lalakas. Amen. Number 3, a united church has a powerful witness. Okay? Ang isang iglesia o isang community, diba, na nagkakaisa ay mayroong malakas, diba, na pagpapatotoo. Okay? Patuloy na nagpatotoo ng may dakilang kapangyarihan ng mga apostol. Okay? Isa yun sa ginawa ng mga iglesia, no? Okay? So, aside from preaching the gospel, aside from sharing the gospel, okay, nandun yung mga pagpapatotoo, okay, ng mga alagad. Amen. So, hindi sila nahiya. Kahit maliit, kahit malaking bagay na pangyayari, ipinapangaral at ipinapahayag nila yung kagandahang loob, yung himala na ginawa sa kanila ng Diyos. At iyan naman talaga ang utos sa atin ng Diyos. Sabi nga sa gawa, na pag-aralan natin, ano,
na pagbaba sa kanila ng Espiritu Santo, diba? Napuspos sila. Okay, ang sabi nga, ang sinabi ni Jesus Christ doon, inutos sila na humayo kayo, gawin yung alagad, at gayon din, ang sabi nga rin doon ay kayo'y magiging mga saksi ko sa Judea, Samaria, at sa dulo ng daigdig. Okay, magiging saksi. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, this may sound parang kailangan pa ba nating mag-aeroplano, kailangan pa ba nating pumunta ng ibang bansa? Hindi. Hindi ganun ang ibig sabihin. Ibig sabihin lang ng mga kapatid, kahit saan ka man naroroon, maging witness ka. Kaya nasa eskwelahan, nasa paralan, o nasa trabaho, nasa galaan, o saan man lugar, dapat maging witnesses tayo ng Diyos. Okay? So, ano po yung i-witness natin? Yung transformation na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yung bagong buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Yung pagpapawalang sala na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. And sa mga bagay na yon mga kapatid, nasusupport yung preaching ng gospel. Amen. Nasusupport yung pangangaral natin. Kung hindi man tayo yung mga mangangaral, hindi man tayo yung mga nagpipreach, lalo na sa mga barangay, mga kapatid, I encourage everyone na sumasama sa barangay prayer group. Suportahan nyo ng pag-witness, pagpapatotoo. Amen? Suportahan nyo ng pagpapatotoo yung message ng Diyos, yung preaching ng mga preachers natin. Amen? In that way, mga kapatid, mas napaparangalan natin ng Diyos. Mas nabibigyan ng power, mas nabibigyan na ng enforcement yung message. Amen po ba? Importante yan. Amen? So tayo bilang tao, mas naiengganyo tayo, no? Mas napapabilib tayo kapag merong mga nagpapatotoo, di ba? Kaya nga, sa atin lang, sa marketing, yung tinatawag ng word of mouth. Amen? Sabihin, katulad ng iba, pag may lumabas na bagong kainan, 'di ba? At merong tayong kilala na nakakain na doon, sinabi sa atin, ay, masarap doon. 'Di ba? Mura pa, ang dami ng serving. Magulat ka, bukas o sa susunod na araw, nandun na 'yon, kumakain, susubukan. Amen. Ganun po kalakas ang pagpapatotoo. Okay? So, kapag tayo po nagkapatotoo, wala pong mali. Amen. Wala pong mali diyan. Kasi yan yung personal na experience mo, encounter mo sa Diyos. Kung ipapahayag mo yan, may taong maniniwala sa iyo. Amen. May taong mas maniniwala bukod doon sa preaching ng gospel, mas mabibigyan ng kapangyarihan yun. Amen. Okay? So, sulitin natin. Amen. Yung pagpapatotoo. Kaya ang sabi sa Matthew 5:16, gayon din naman, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong buting gawa at papurihan ng iyong Ama na nasa langit. Amen. And isa sa mga ilaw na meron tayo aside from, 'di ba, yung fruit of the Holy Spirit, 'di ba, yung pagbabago sa atin ng Diyos. Isa sa ilaw niyan ay yung pagpapatotoo natin, mga kapatid. So, pailawin natin lagi 'yan. Wala pong mali dyan at alam kong hindi kayo kakabahan kung magpapatotoo man tayo dahil personal na experience nyo yan. Amen po ba? John 13:34-35. Isang bagong utos na binigay ko sa inyo, magmahalan kayo, kung kayo'y nag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad. So, isa sa dapat din nating paliwanagin ay yung pag-ibig na meron tayo. Amen? May gawain man o wala, Christian man yung kasama natin o hindi, kailangan umiiral ang pag-ibig sa atin. Amen? Okay? So, kung nasa palengke tayo, namimili tayo, dapat hindi tayo nakikipag-away, no? Hindi ka napagbigyan sa humingi ka ng tawad, ng discount, hindi ka napagbigyan, inirapan mo. Okay? Sabi mo, hindi ako babalik dito, ang sungit-sungit mo. Asan ang pag-ibig, kapatid? Asan ang pag-ibig doon? Okay. So, ang pag-ibig po, ang pagiging Kristiyano natin, saan man tayo naroon. Sabi ko nga, pag witness tayo, saan man tayo naroon, magiging witness tayo. Amen. At ang saksi natin dyan, ang nakakita sa atin, lahat sanlibutan. Amen. So,
kailangan talaga natin pag-ingatan yung kilos, yung gawa, yung pananalita. Amen. At para mabantayan natin yan, pairalin lagi natin ang pag-ibig. Amen. Marcos 16:20. Humayaw nga sila at nangaral saan man. Sila'y tinulungan ng Panginoon at pinatunayan niya ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himalang kalakip nito. Amen. Amen. So ito yung tinasabi ko kanina, no, na yung mga himala, pagpapagaling, amen, yung mga answered prayers, amen, yung pag-iingat na ginawa ng Diyos, pagliligtas, yung pagbubuo sa pamilya na nawasak, amen. So that's all miracles na dapat marinig ng ibang tao. Amen. So nakakatulong yan mga kapatid, malaking tulong yan para mas marami pang tao ang maniwala sa Diyos. Na buhay ang Diyos, na kailangan ng tao ang Diyos, na kailangan ng tao si Jesus Christ para mabago ang kanilang buhay at para sila ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. 1 Pedro chapter 3 verse 15, lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang humingi sa inyo ng dahilan ng pag-asang nasa sa inyo. Amen. So yung tapang, yung boldness, okay, yung readiness, na anytime may padadala ang Diyos na kaluluwa, hindi natin alam kung sino, kailan, o saan ang panawagan sa atin, kailangan lagi tayong handa. Handa to preach the gospel, handa to be witnesses of Christ. Okay? So, hindi yung tatameme lang, diba, na hindi ka, yung tipo na parang nagtatanong na, paano ba yung pananampalataya mo? Paano ba yung ganyan? Paano ba yan? Paano ba sino ba si Jesus Christ? Wala lang yun. Ano lang to? Hobby ko lang. Ano lang to? Parang kinahiya pa natin. That's the chance na wag nating hayaan na mawala. No? So, may nagbukas na ng pinto. Dapat ready tayo na pasukin yan ng salita ng Diyos. Amen? Okay, number 4. Okay, a loving church cares for the needs of others. Okay, so walang isa man sa kanila ang naghikahos. Galatians 6:2. Magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad din niyo ang kautusan ni Kristo. Amen. So, mga kapatid, isa sa mga ginagawa o isa sa dapat nating gawin, amen, ay magtulungan nga sa pagdala ng pasanin ng bawat isa. So, kaya walang naghihikahos, walang kinakapos, di ba? Dahil kalakip ng pagkakaisa na yan ay yung pagtutulungan sa bawat isa. Hindi lang pagtutulungan ito ng gawain sa community o sa church na ikaw sa moderator, ikaw sa music ministry, ikaw sa preaching, ikaw sa ushering, hindi. Maging sa personal na buhay, maging sa personal burdens, 'di ba? Kasama 'yan sa pagtutulungan natin. Amen. So ano ba ang maitutulong ko? Ano ba ang maitutulong niya? 'Di ba? Ano ba yung problema? Kaya importante mga kapatid, we are open to each other. Open tayo sa mga pinagdadaanan. Amen. So dapat malaman. Dapat hindi rin tayo nagsisikreto, 'di ba? Or hindi natin sinasaatin lang kung ano man yung mga burden na meron tayo, pagsubok na meron tayo. Dahil iyan din ang purpose ni Jesus Christ kung bakit nag-design siya ng community o ng church para magpalakasan tayo ng loob, para magtulungan sa anumang dalahin na meron tayo. Amen. So, wag nating tingnan. So, dito nagsisimula yung trust to each other. Diba? Pagtitiwala naman natin sa isa't isa. Okay? Na pagkatiwalaan natin ang ating kapatid, tayo matutulungan, na ano man yung ma-share natin, ano man yung pagsubok na i-share natin sa kanila, nakakasiguro tayo na matutulungan tayo ng church. Amen. So, yun din yung encouragement ko sa lahat. Kung meron tayong mga
pagsubok na pinagdadaanan, meron tayong mga dalahin, paasanin, mga kapatid. Kahit ako, mga kapatid, one chat away, kung meron kayong gustong pag-usapan, kung meron kayong gustong i-open, kung meron kayong gustong sabihin, i-open na problema o pagsubok, ay one chat away. Pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-chat, usapan natin. And also, nandyan din yung mga F-group leaders natin, yung mga leaders natin, mga chairman natin, mga kapatid natin sa pananampalataya. Pwede sila, mga kapatid. Yan ang purpose natin sa bawat isa. Yan ang goal natin, yan ang mission din naman natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya na magtulungan tayo. Okay? Hebreo 13:16. Huwag ninyong kaligtaan na paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat ito ang handog na kalugod-lugod sa Diyos. Amen? So, kaya nga mga kapatid, in-encourage din tayo dito na huwag daw natin kakaligtaan. Amen? So, ibig sabihin, kasama pala ito sa checklist natin sa bawat araw. Teka, nakatulong na ba ako? Nakagawa na ba ako ng mabuti sa kapwa? Amen? Baka hindi pa. Ano pa yung pwede kong gawin? Diba? Teka, tatatapos na yung araw, wala pa akong nagagawang mabuti at pagtulong sa kapwa. O mag-chat ka na sa GC, sino nangangailangan ng tulong dyan? Tutulungan ko. Okay, joke lang. Pero, I hope nakuha niyo yung punto, So, kasama pala talaga yun. Yung paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa is part of our daily life as Christian. Dahil yun daw ang nakalulugod, handog na nakalugod-lugod sa Diyos. Amen? So, meron tayong mga natutulungan palagi. Kaya kung may opportunity, may kumatok, diba? May humingi sa akin ng tulong, may nangangailangan ng tulong, may kailangan ng makatanggap ng paggawa ng mabuti, diba? So, i-take natin opportunity yun, grab natin yun. Kasi, sabi nga, handog, nakalugod-lugod sa Diyos. Handog, nakalugod-lugod sa Diyos. It's more than yung pagpalakpak at pag-awit natin every Sunday yan. Amen? Amen? So, nakalulugod yun sa Diyos. O, kahit wala pang Sunday, nasa weekdays pa lang tayo, kung meron tayong nagawang ganyan, mga kapatid, nabigyan mo na ng kaluguran ng Diyos ng araw na yun. Amen? Deuteronomy 15:11, kaya't inuutos ko sa iyo na maging bukas palad ka sa iyong kapatid, na dukha at nangangailangan. Amen? So, again, hindi dapat tayo greedy, hindi tayo tikom. Ang pagbibigay, ang pagtulong sa kapwa ay kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Santiago chapter 2, verse 15 to 17. Kung ang isang kapatid ay walang maisuot at kulang sa pagkain sa araw-araw at sasabihin ninyo sa kanya, umayo ka kang payapa, ngunit hindi niyo siya binibigyan o binigyan ng kanyang pangangailangan, ano ang pakinabang niyon? Amen. So, ito yung sinabi ko kanina, So, again, mga kapatid, faith requires action. Okay? Faith, di ba? Meron niyang action na kasunod. Sabi nga dyan, di ba? Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, isa sa punto ng verse na yon is kung tayo may pag-ibig, ipakita natin yung pag-ibig. Kung tayo may pananampalataya, ipakita natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng gawa natin. Okay. Number 5. Ito yung tungkol kay Bernabe o Barnabas. An example of surrender and generosity. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin anak ng pagpapalakas loob. Pinagbili niya ang kanyang bukid at pinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Amen. So, napakahirap nung ginawa na yon. Lalo na sa isang tao na, halimbawa, minana mo pa yon, pinag-ipunan mo, tapos, pagbibili mo at ibibigay mo sa church. Amen. Napakahirap nung ginawa na yun ni Bernabe. Pero, Bernabe is an example ng mga pinag-usapan natin kanina. Okay? Nauna-unawaan niya na ang buhay niya ay hindi sa kanya, kundi sa Diyos, na ang resources na meron siya, pag-aari niya, lahat ng anumang meron siya, lahat yan ay mula sa Diyos. At naunawaan niya na ang buhay niya at mga are-are niya dapat niyang ialay bilang papuri sa Panginoong Hesus. Paano ba niya mabibigyan ng papuri ang Diyos pamamagitan ng kanyang buhay?
Paano ba niya mabibigyan ng papuri ang Diyos, ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ari-arian? At ito yung ipinakita niya sa atin. Amen? Ito yung pinakita niya sa atin na hindi niya pinagkait kung ano man yung resources na meron siya para mabigyan o para ibigay ito sa Panginoong Jesus. Amen. 2 Korinto 9:6-8. Ang naghahasik ng kaunti ay kakaunti rin ang aanihin. Ang naghahasik ng sagana ay sagana rin ang aanihin. Iniibig ng Diyos ang taong masayang nagbibigay. Amen. So hindi naman ituturo sa atin ngayon na yung ari-arian mo ba ano man yung mga material things na meron ka, ibenta mo din tapos ibigay mo sa Diyos o ibigay mo sa church. Hindi po yun ang pinupunto natin dito. Okay? So pinupunto na natin dito mga kapatid na gaya ng sabi ko kanina, walang greed kay Bernabe. Wala siyang sabihin natin, naunawaan niya yung purpose niya kung bakit siya tinawag ng Diyos. Diba? To preach the gospel, tumulong sa church, okay, na maipahayag ang salita ng Diyos. Naunawaan din niya na every possession na meron siya ay hindi sa kanya talaga. Okay, lahat yan mula sa Diyos na dapat din niyang gamitin para maibalik bilang papuri sa Diyos. Amen? Okay? At pinakita rin doon na naging mabuting katiwala si Bernabe sa blessing na ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen? Dahil nga siya ay binigyan ng resources, amen? Pero ginamit niya sa kaluguran ng Diyos, hindi sa personal niya. Amen? So, nalulugod ang Diyos, iniibig ng Diyos ang taong masayang nagbibigay. Amen? Okay, so anuman yung hinahasik natin, di ba? Yung pagbibigay natin, it may be your resources, your money, your effort, your time, your strength, your talents, lahat lang yan, blessings yan mula sa Panginoong Hesus. Amen? So kung yan ay tinatanim natin, yan, naghahasik tayo, amen? Hinahasik natin yan para sa galuguran ng Diyos, tiyak at tiyak, sagana rin yung aanihin natin when the time is right. Amen. Ang mahalaga, mga kapatid, in doing this, di ba? In doing that na ginagawa natin para sa kaluguran ng Panginoong Hesus, amen. Nabibigyan natin siya ng kaluguran. Amen. At sabi nga rito, iniibig ng Diyos ang taong masayang nagbibigay. Cheerful giver. Amen. Sarap nun, di ba? Alam mong iniibig ka na ng Diyos. Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan. Isang mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw at ibubuhos sa inyong kandungan. Amen? So, although ito po ay tumapatungkol sa pagpapatawad, amen? So, kaya nga sabi ko, hindi lang ito tumutukoy, mga kapatid, sa tumutukoy sa resources, money, everything na meron tayo. Talent, resources, strength, time, efforts. Okay? Yung mga meron tayo, amen, yung mga properties, I mean, syempre, di ba? O sige, pwede nyo gawin dito yung Bible study. Okay, pwede dito kayo mag-meeting sa bahay namin. Tatanggapin namin kayo kung makakatulong yung property namin. Walang problema, di ba? I mean, in that way, di ba? Nabibigyan natin na kaluguran ng Diyos. Okay, kung meron tayong shop, coffee shop, etc. Pwede kayo mag-meeting dito. Okay, basta magbabayad lang kayo. So, at least, di ba, pinagagamit natin, di ba? At least, kumbaga, ino-open natin lahat ng meron tayo para sa kaluguran ng Diyos. That's my point. Okay, yun eh. So, yun lang yung gusto kong ipaunawa sa atin dito, no? When it comes to pag-aalay ng mga lahat ng meron tayo. Hindi naman kailangan ng Lord yung pera. Hindi man kailangan ng Lord yung lahat ng yan. Ang gusto ng Lord, taus-puso ba? Diba? Yung meron tayong desire na kagustuhan sa puso natin, Lord, paano ko ba ikaw mabibigyan ng papuri sa pera ko? Paano ko ba ikaw mabibigyan ng papuri sa pamagitan ng properties na meron ako?
Paano ba kita mabibigyan ng papuri sa pamamagitan ng talent na meron ako, sa time na meron ako? Yun lang yun, mga kapatid, eh. Amen. Ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng alam niyo yun, sa puso natin, na gusto nating mag-alay ng papuri, na maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng mga blessings na meron tayo. Amen. Nakuha nyo? Amen. So, nawa, yun yung tumimo, no, sa puso natin ngayon. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Amen. Yun yung punto natin. At ng unang bahagi ng lahat mong ani. Okay? Amen. So, hindi ko na po papahabain, ano. So, sinuport lang nito yung sinabi ko kanina. Okay? So, Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Ito na po yung last natin, mga kapatid. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Okay? Nawa, mga kapatid, ano, itong message na ito yung tinatawag natin na although hindi pa naman talaga lahat, nagkakaroon tayo sa puso ng pagiging cheerful giver. Okay? Na parang kaligayahan natin na magbahagi, kaligayahan natin na ibigay sa Panginoon yung dapat na para sa Kanya. Amen. So, nawa, sa oras na to, no, isa yun sa mga ipanalangin din natin sa atin, ano, na maging kasiyahan natin yung pagbibigay, maging kasiyahan natin yung pagtulong, maging kasiyahan natin yung gamitin lahat ng resources natin para sa galuguran ng Diyos. Amen? Kasi isa yan sa kailangan, gaya nga na pinakita noong mother verse natin, Gawa chapter 4, na isa yan sa ginawa ng mga early believers para mapanatili din yung pagkakaisa ng iglesia. Amen. So, isa yan sa pinakita niya, no, na kung paano nila minahal o pinakita yung pagmamahal sa iglesia kay Jesus Christ sa pamamagitan ng resources na meron sila. Amen. So, part of love, part of unity, yung pagiging cheerful giver natin. Amen. Again, it's not just about the money. It's not just about the resources. Amen. Lahat ng blessings na meron tayo, paano natin nabibigyan ng kaluguran ang Diyos sa mamamagitan ng mga bagay na ito. Amen? Okay? So ngayon, sa pagtatapos natin, yan, tanungin lang natin sarili natin, paano ba natin natutulungan na i-build pa yung church? O paano ba natin natutulungan yung community? Okay? Na paano ba natin to napapalakas pa? Okay? Ginagamit ba natin yung resources natin in God's kingdom? Ginagamit ba natin yung talents natin para lumakas pa yung kingdom of God? O yung pagpapahayag ng salita ng Diyos sa community? Okay? Amen. So, ano ba? Does my life strengthen the church's witness? Okay? Amen. So, nabibigyan ko ba ng suporta? O napapalakas ko rin ba yung mga saksi sa loob ng iglesia? O ako rin ba nagiging saksi sa loob ng iglesia? Okay? Nakikita ko rin ba yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko sa pananampalataya? Okay? O nagiging bernabe na din ba ako sa loob ng iglesia? Okay? So, tanongin lang natin. Hindi naman natin kailangang sagutin ngayon o kailangan nyo mag-chat. Hindi na. So, sa atin na lang, internal, self-reflect lang tayo kung ano ba yung estado natin ngayon patungkol sa message sa atin ngayon ng Panginoong Hesus. And lastly, mga kapatid, sabi po sa Roma 12:10, mag-ibigan kayo bilang magkakapatid at magunahan kayo sa pagpaparangal sa isa't isa. Alam mo niyo po, yan yung isa sa key
din. Amen. Para masustain natin yung pagkakaisa sa loob ng iglesia. Amen. So nawa sa gabi na ito ay tayong lahat ay napagpala ng masaganang salita ng Diyos ngayon, at nawa ay maging aral ito sa atin, maging stepping stone ito ng ating pananampalataya para sa lalong katatatag natin. Amen. And sa bago natin tapusin ito, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang salita na pinagkaloob mo sa amin. Lord, thank you sa lahat-lahat ng pagpapaalala mo sa amin, sa papel namin sa loob ng church, sa loob ng iglesia, Lord, na panatilihin namin, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami na mapanatili. Lagi naming piliin ang pagkakaisa sa loob ng aming iglesia, sa loob ng aming church, na patuloy namin din pairalin ng pag-ibig, kapayapaan, at ang pagtulong sa bawat isa. Lord, tulungan mo din kami, Panginoong Jesus, na gamitin namin ang lahat ng aming mga resources, talents, time, strength, Panginoong Jesus, o lahat ng blessing na meron kami, na gamitin namin ito para sa kaluguran mo at wag sa pansariling kapakanan lamang. Gamitin mo rin kami, tulungan mo kami, Lord, na gamitin din itong mga bagay na ito para sa ikalalakas ng aming mga kapatid, at para, Panginoong Jesus, para mapatatag ang aming iglesia. At bigyan mo rin kami, Lord, ng lubos pa na tapang, lakas ng loob, boldness, Panginoong Jesus, para maging witnesses kami ng Panginoong Jesus sa lahat ng maraming tao, kung paano mo kami binago, kung paano mo kami niligtas, Panginoong Jesus. Maging patotoo namin to sa lahat ng lugar saan kami naroroon, at maging pamamaraan namin ito upang mabigyan ka pa namin ng kaluguran. Lord, thank you sa mga opportunity na ipagkakaloob mo pa sa amin para maipakita namin at maiparamdam namin ang aming pag-ibig, at maiparamdam namin na kami sa aming kapwa na kami ay mga witnesses mo. Lord, thank you. Salamat, Lord, sa pagpapagaling. Salamat sa pagpapala na itinanggap namin ngayon, physically, spiritually, mentally, emotionally, Lord. Maraming salamat. Financially, maraming salamat, Lord, sa lahat ng blessings. Salamat, Lord, sa lahat na sa pag-iingat, sa pagbibigay sa amin ng magandang kalusugan, mahabang buhay para sa aming lahat, at sa mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat, O Lord. Patatagayin mo pa, palakasin, ingatan, palaguin pa mo, Panginoong Jesus, ang aming iglesia, ang aming community, ang lingkod, na sa pamamagitan nito, Lord, alam namin, marami pa kayong plano para sa aming community, na Panginoong Jesus, gagamitin mo pa ito para sa iyong kadakilaan, para sa iyong kaharian. Gagamitin mo pa ito para sa mas marami pang tao makakapakinig ng iyong salita, Panginoong Jesus, na nagdudulot ng kaligtasan. Maraming salamat, O Diyos, at ang lahat ng ito ay dalangin namin na may pasasalamat, pagsamba, kadakilaan, at tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. At muli po, mapagpalang gabi po sa ating lahat. God bless us all, at maging pagpapala po tayo sa kapwa natin. Muli po, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Nawa po ay napagpala ang bawat isa sa Word of God na atin po napakinggan. At huwag po natin ito kalimutan na i-like at i-share po sa ating mga mahal sa buhay. Patuloy pa rin po ang gawain ng lingkod, katulad po ngayon na ating pong Midweek Fellowship. Every Wednesday po ito, 6 to 8 p.m. At ang ating pong Youth for Jesus, every Saturday naman po ito, 5 to 6:30 p.m. At siyempre po, ang ating Sunday Fellowship, 2 session po ito, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. At muli po, marami pong salamat sa Panginoong Jesus. At ang tema po natin, pastor natin, mahal natin. Ang community po natin ang lingkod, mahal natin. Siyempre po, ang pamilya natin, mahal natin. It's all about grace, it's all about Jesus. At ang tema po ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. Amen. God bless us all. Maraming po salamat.